class, ang topic natin for tonight is all about juvenile delinquency. So pag sinabi natin juvenile, ang tanong, paano ko masusulatan to? Saglit lang, wait lang. Hindi Okay class, sabi na number 1, refers to any person below 8 years of age. Kung titignan nyo class, ang keyword dito, mga bata, dahil below 18 years of age, but unable fully take care of themselves. Class, etong definition na to, isa sa mga ibinigay na definition ng batas na RA, ako sanin ng type, RA 7610. Kasi kung titignan natin class, may mga ibinibigay na definition ang mga batas. Sa RA 9344, ang ibinigay na definition, yung mga bata na ang edad daw ay under 18. At limited lang class ang pinag-uusapan dito sa ating batas na 9344 dahil ito ay nakapokus sa child in conflict with the law. So mamaya, ano ba meron sa 9344? Ang kinakasuhan na bata daw dito, class, ay yung mga bata na ang edad ay... Anong edad, class? Yung mga exceed 15 but under 18 with discernment. Okay? So, ganyan niya dinidefine class ang bata. Yan yung batas ng 9344. Don't worry class, ibibigay ko tong ano natin. Okay? So, ang 7610, kasama din pala yung below 18, pero may dinidefine pa siya. Pati daw yung mga over 18, which is hindi kayang protektahan ang kanilang sarili para sa kanilang kinabukasan. Naka-record. Love talaga ko yung Sir Nolin. Naka-record. Okay? So, kinopya ko lang class para at least yan ng definition na ibinigay niya. Okay? Para mas maganda pag-block. Yan ang 7610. Okay? Ibig sabihin pala, kailangan natin mag-ingat class kapag definition ng bata ang pinag-uusapan pagdating sa 7610. Bakit? Kasi kahit lagpas 18 years old ka na, pero napatunayan ng batas na ikaw ay hindi kayang protektahan ng iyong sarili sa mga pangiiwan, sa pang-aabuso, pananakit sa iyo ng ibang tao, ikaw ay ituturing ng batas na bata. Okay? Sa 9344 naman, ang definition na ibinigay lang na bata is yung mga under 18. Pero limitado lang ang hinahawakan o dinidefine ng 9344 dahil ito ay para sa mga child in conflict with the law na ang edad ay lagpas 15 but under 18 with discernment. Ano ang ibig sabihin ng with discernment? Ito daw po, class, yung mga bata na may kakayahan malaman, alam nila ang consequence ng kanilang ginagawa. The word na alam nila, ginagawa nila. Pagnanakaw ba, bata, alam mo ba na ang pagnanakaw ay isa sa mga bagay na bali sa batas? Opo, siya ay considered with discernment. Okay? So, ang dinidefine sa tanong, ano daw ang tawag sa mga person below 18? So, syempre, yan ang sagot natin. Kanina ko pa binabanggit, child. Okay? Bata, yan. So, itinidefine natin class na ang child natin, automatic, below 18. Yan ang general rules natin. Below 18. Okay? Kung general.
Pero what if, ma'am, ang pinag-uusapan natin, PD 603. Paano dinidefine ng batas ang bata dito? Sabi class ng PD 603, lahat ng bata na under talaga ako class marunong sa sa computer na para akong something under anong edad class pag PD 603? Baka consider na bata sa kanila. Kapag PD 603, ayoko nga. Sabi, ma'am, pwede nyo bang ipasa sa amin yan after ma-print? Yoko nga. Yoko. Mongoloid si ma'am. Anong 9? Anong 9? Teka nga. Uy, tinatanong ko anong edad yung bata sa PD 603. Anong 9 kayo dyan? Ito naman si Lilet. Anong 21? Ito naman si Celia. Anong 12? Sige. Sige pa. Sige pa, more. Under 21-year-old. So, yan yung kino-considered na bata. Okay? Siguro class dito, ihiwalay ko to. Para at least, ang natin, keyword natin, basta mga bata, ayan. Child below 18. Pero pag batas sa PD 603, mga under 21-year-old ang kukonsider natin bata. Pero pag 7610, below 18 at yung mga bata na hindi kayang protektahan ng kanilang sarili. Pag 9344 naman, under 18 naman ang kanilang pinag-uusapan. How about class ang batas na RA 9775? Sino nakakaalam ng batas na yan? Yan yung anti-pornography. Tama ba? 9775 ba yun? Tama ba? Tama. Tama nga. Paano dinidefine ng 9775 ang bata? Ma'am, good evening. Pwede... Ito mga kayo no? Napapansin ko sa inyo mga demanding kayo. O yan, sige, lakyan. Gusto nyo sige. Bibigyan natin yan. Daki yan Ayan. Okay na. Spoiled kayo Nako, wag ako. Ayan, okay na. Okay na yan. Ganyan. Okay yan? Okay na. Class, kung ibang professor nyo hindi kayo pinapatulan, ako papatulan ko kayo. Pumapatol ako. Paano dinidefine ang RA 9775? Paano dinidefine ang bata? Paano? Sabi class ng 9775, yung mga below 18 din class. Dinidefine din nilang bata yan. Pero may dinagdag ang 9775. Ano ang dinagdag? Yung mga over 18 pero naging biktima ng pornography. Ibig sabihin, sila yung mga naging biktima na kung saan pinakita na sabi ng jowa mo, baby, baka pwede naman magchapopoy tayo. Tapos kunyari, nakapang high school uniform ka. Bibidyohan kita habang inaakit mo ko. Hindi mo nalaman, pinost pala ng jowa mo. Ma'am, kahit ba na ako ay 25 years old, pero pinakita doon sa video na ako ay isang high school at nagreklamo ako. Ituturing ba ako ng batas ng 9775 na bata? Yes or no? Yes. Itatrato ka. Provided class, kailangan mapatunayan na biktima ka niyan. Okay? Nakinalat yung video nyo. Nauunawaan ba? Kaya kayong mga babae, huwag kayo basta-basta magpapabideo sa mga jowa ninyo.
pipicturan yung mukha niya. Okay? Kaya marami class, di ba? Ikaw ba manonood ka ba ng video class sinabi na 75 years old, may sex video? Baka hindi mo pa i-click yun eh. Tama? Pero pag sinabing 15 years old, may dugo, virgin na virgin. Bubuksan mo? Yes. Kuha class? Ano yan? Anong suntukan muna? Mga wild. Ano wild? Parang wild kayo class ah. Number 1, ang sagot, child. Class, pag sinabi nating mga physically disabled, sila yung mga mayroong kapansanan. Okay? Okay? Dinidefine lang natin. Class, at imagine may mga batas-batas na tayong pinag-uusapan dito. Okay? Eh ma'am, paano kung halimbawa na crime at ang involved bata? Anong tawag natin sa bata? So kasi pag child, tawag din natin dyan juvenile. Okay? Eh paano kung crime at bata ang pinag-uusapan? General mga kapatid, CICL ang tawag natin dyan. So ano ibig sabihin ng CICL? Child in conflict with the law. At ito ay mababasa nyo sa batas na RA 9344. Okay, 9344. Okay. Eh ma'am, anong tawag naman natin kapag pinag-uusapan natin PD 603? What if naman PD 603 pinag-uusapan? Anong tawag natin pag PD 603? Anong youth? Youth. Anong youth? Ayun! Buuin nyo! Youthful offender. Okay? Youthful offender. Okay? Ano ang specific na edad class na binabanggit ng youthful offender? Ano ang specific na edad niyan? Okay? Yung mga bata na under, ang hahawakan niyan class, yung mga exceed 9-year-old but under 21. At yan ay makikita nyo sa batas na PD 603. Okay? Ang mundo ko'y naging masaya. Salamat sa Diyos. Nakilala kita. Huwag niyong kakalimutan yun mga kapatid ha. Para maganda-ganda. Hindi ako alam niyo pag gumagawa ko ng notes, yan, proper. Ito naman, pag child lang, yan. No? Para pag print nyo, tuwan-tuwa ako sa inyo, class, hindi ko kayo matiis no? Mga, mga, naku. Okay. Class, anong tawag natin pag batang pasaway? Eh, what if pinag-uusapan natin batang pasaway? Anong tawag natin dyan? Pag sinabing batang pasaway class, delinquency yung kinukumit nila. Ano yan? Yun yung sinasabi natin na juvenile. Juvenile delinquency.
Okay? So, ang ano meron dyan, class? Ang mga kinukumit nila, mga anti-social act. Or yung tinatawag natin, delinquency. Ma'am, ano ba ang pagkakaiba ng crime sa delinquency? Anyone? Paano nyo i-define yan? Pagkakaiba ng delinquency sa crime. Okay? Class, di ba mayroon tayong mga pamantayan na kung saan itong concept na ito, kahit na hindi siya crime, ikaw ay ililabel ng taong bayan. Okay? So may pagkakataon, class, na ang mga bata na tulad nito, hindi nila alam na ang kanilang ginagawa ay anti-social act. Hindi tugma sa inaasta ng isang bata na mabait. Kaya nga ang keyword ko dyan, batang makulit. Okay? Yes. Nilalabag yung sinasabi nating social norms. Okay? Yung mga social norms natin. Ibig sabihin, dinideviates nila. Yung mga bata class na nagkakaroon ng tinatag na status offense. Okay? Ano ang mga example class ng mga status offense para ma-consider sila na anti-social. Katulad ng curfew. Kayo class, kahit umuwi kayo ng gabi, walang problema magulang nyo. Pero pag bata, 5-year-old, di ba? Hindi pwede. Ano pa ang mga concept ng status offense class? Meron tayong tinatawag na, ano yung tawag sa pagliban? Truancy. Pero pag bata class, truant. Okay? Yan ang bata. Ano meron sa bata na masasabi natin truant? Mga bata kung saan lumiliban ng ilang days. Absent in 20 days. Okay, truant, tawag natin sa bata. Okay? So yung mga example na yan, class, hindi katanggap-tanggap yan na pala absent ka sa society. Pala absent ka, dapat nag-aaral ka ng mabuti. Okay? Yung curfew, wala ka dapat makikitang bata na nasa kalansangan ng mga madaling araw na. Yung pag-yoyosi, saan ka nakakita na 3-year-old nag-yoyosi? Kuha class? Naunawaan? Okay? Ma'am, anong tawag natin sa bata? Na vulnerable. Kapag nag-commit sila ng isang bagay na malapit na at hindi na itama, pwede nang maging crime. Ang tawag na natin sa mga bata na yan, child at risk. Okay? So pag sinabing child at risk, sila yung mga delikado na. Delikado na. Vulnerable na sila. Okay? Class natututo? Kasi hindi na natin yan mababalikan pagdating ng final coaching. So, binubuhos ko na. Putik number 1 pa lang, ganyan na yung sinusulat nyo. Okay? Number 2. An act or omission which may not be punishable if committed by adult. Ibig sabihin, hindi daw punishable kapag matanda ang gumawa. Pero, kino-consider daw anti-social. Tinuturuan ko kayo, class, kung paano gumawa ng keyword. Kapag board exam na, ganyan po. Kung ako, class, inaano ko yan, nire-read ko yan.
sa inyo, dapat pagdating sa board exam, marunong na kayo kung paano tumingin ng keyword. Hindi yung lahat ito ha-highlightan nyo. Lalo na kung marunong ka mag-print, hindi porket may stabilo ka, natuwa ka na sa pag-slide. Okay? Ang stabilo, purpose niyan, keyword. Parang ang init. 17 na yung aircon ko. Nagpapawisan pa din ako. Okay? So, sabi dito, mga tender year. Class, sino nakakaalam ng specific age ng tender year? Hoy, galing-galing Ang galing-galing. 7-year-old. Galing Yan, lagyan natin dito. Para may keyword. Diba sa mga ngayon lang nalaman. Okay. Yan ang tender year. One who is need to be supervision or assistance. Anong tawag natin dyan, class? Siyempre, yan tinatawag natin status offense. Kuha, class. Galing nyo O, class, ano ang crime? An act or omission punishable by public laws. Okay. Generality yan, class. General. An act or omission punishable by public laws. Pag delinquency, it is anti-social behavior. Okay? Kaya class, kapag ikaw nagchachapopoy ka nang hindi mo jowa, delinquency yan. It is an anti-social. Okay? Huli ka pero di kulong. Okay? How about felonies? Basic violation yan ng revised penal code. Kuha. Okay? May nagkamali pa ba sa number 2? Nagkamali pa ba sa number 2? Okay? Number 3, class. The power of the state to give any form of charity of public nature. Sabi, class, it is the philosophy of behind the view that youthful offender or child in conflict with the law is the victim of improper care. And the state is duty bound to provide protection. Anong klaseng kapangyarihan ang tinatawag natin dito? Yung sinasabing the power of the state. Anong positivist? Okay? Yan ang tinatawag nating class, the parents patriae. Okay? Yan ang parents patriae. Class, ang positivism ay ito ang pag-aaral na nakapokus po sa tao. Yan po ang kasalanan na kailangan niyong makita pagdating sa Introduction to Criminology. Okay? Tao yan, class. Ano yung patria potestas? Sino nakakaalam ng patria potestas? It is the parental authority. Sino narito, class, na budol-budol nung nanay nung Kapaskuhan last year? Hindi. Yung mga panahon, class, nung bata ka pa. Ang unang scammer natin sa buhay natin, magulang natin, class. Bakit? Anak, ako muna magtatabi ng pera mo. Diba? Tapos nung kinakailangan mo na, yun! Lahat daw ng pinapangkain niya sa'yo, kulang pa sa binigay mo. Yan ang tinatawag natin na parental authority. Wala kang magagawa kundi pahiramin. At kapag ikaw ay naniningil, wala kang magagawa kundi tumahimik na lang. Dahil ang bunganga ng nanay natin, ayun, sumbatan portion. Kulang pa nga yung pang-aral ko sa'yo. Dun sa binigay mo. Yan ang nanay. Diba? Rin sabing parental authority. At ito, class, ang kagandahan kasi sa parental authority, yan ay mananatili hanggat ikaw ay hindi umaabot ng 18-year-old. So, ang parental authority, class, hanggang 18-year-old.
under 18. Kasi the moment na ikaw ay tumungtong na ng eksaktong 18 years old, ikaw ngayon ay magiging emancipated person. Pag sinabi nating emancipated, ito yung may tinatawag na emancipation, which is freedom from parental authority. Parental authority. Okay? Ibig sabihin, class, kapag ikaw ay tumungto na ng 18, hindi na saklaw ng magulang mo ang mga desisyon mo sa buhay. Okay? At ang kagandahan kasi nito, mga kapatid, kapag marriage na pinag-uusapan, tanong, although wala na tayong parental authority, pero may consent pa rin ng magulang yan. Ilan taon tuluyang mawawala ang consent ng magulang, class? Although, class, pag 18 years old, pinapayagan ka na. Pwede ka nang magpakasal. Pero, kailangan mo pa rin ng consent unless ikaw ay 25 years old na. Okay? Wala siya. Anong nangyari dito? Nga, class. Ang galing ko nga lang to. Para, ito na lang natin nagay. Pag marriage, ito nagsulat naman kayo. Yan, marriage, kailangan pa rin ng consent. Unless you are 25 years old. Okay? Pero pag 18 years old ka na, paggalang na lang kasi natin, class, kapag sinusunod pa rin natin yung magulang natin kahit 18 years old na tayo. Pero ang sabi kasi ng batas, meron ka ng kakayahan magdesisyon sa gusto mo kapag 18 years old ka na. Kasi ang ibig sabihin, class, ng 18 years old, ikaw na ay considered adult. Okay? At yan ang tinatawag nating age of majority. Okay? Pero pag under 18 ka pa lang, you are still a child at under ka pa rin ng parental authority ng magulang. Okay? Ano yung loco parentis? Isa-isa na natin. Ano yung loco parentis? Sila naman, class, yung sinasabi nating special parental authority. Special parental authority. Okay? Parang ang mga halimbawa, class, ng mga loco parentis natin, yan ang mga teachers natin. Okay? Yan ang mga teachers. Kasi loko, niloloko ka lang. Kunyari nanay mo pero pangalawang magulang. Tanong, mga kapatid, pwede po ba akong i-considered, ma'am? Na ikaw, Ma'am Ella, pwede po bang mami ka na lang namin? Anong biyanan? Oy, biyanan, may asawa ka na, hindi na loco parentis yun. Ang pinag-uusapan natin is special parental authority para sa mga bata. Anong biyanan ka dyan, ha? Ma'am, ikaw ba, Ma'am Ella, pwede ka bang i-considered na loco parentis? Kung kayo ang tatanungin? Nung high school ako, na-inlove ako sa teacher ko. Love confession pa dito. Class, hindi na po ako pwedeng i-considered. Huwag po kayong assuming. Bakit? Kasi hindi naman po kayo bata.
Assuming tong mga to, mga 18-year-old na kayo pataas, ano ko, nanay nyo? Okay? So, ang hyper ni mama, parang loko-loko ah. So, anina natin class ang parents patriae. Ang mga pinoprotektahan niyan, yung mga CICL natin, yung mga neglect person, mga neglect person. Okay? Neglect child tayo. Ibig sabihin ng neglect child class, ito yung pinabayaan ng magulang. Although nandiyan yung mga magulang, pero hindi binibigay ang best interest. Okay? Next! The age of majority under Philippine law. Magkamali pa dito, ewan ko na lang. Siyempre, class, anong 22? Saan nyo nadadampot yung mga ano nyo, ha? Bangag na kayo, class? Well, number 4 pa lang tayo, bangingi na. Ha? Delikado kayo sa akin, class, pagdating ng ultimate. Ewan ko na lang. Class, anong sagot? 18. General rule tayo. 18 yan. Okay? Ma'am, ano ang age of emancipation po? 18 din. Ayan na nga, age of majority, You are now emancipated person. So, emancipation means freedom from parental authority. Okay? Class, ang age majority, yan ang meron 21, PD603 yan. Yan ang age majority niya. Okay? Pero pag sinabi nating age majority, ibig sabihin yan, singit ko na, yan yung tinatawag nating legal age. Okay? Legal age. Anong batas class yung nagpabago ng age majority natin? Anong batas? Binago siya ng RA 6809 kung saan from 21 years old, nagre-lecture pa si Sir Nolin yun, no? Tibay. Sabay kami nag-lecture mula umaga, nag-start ako ng lecture alas 8 ng umaga. Sabi ko magpapahinga muna ako. Siya nagle-lecture pa rin. Hanggang ngayon nagle-lecture. Sabi niya final coaching daw kasi. Oh, good luck sa ultimate ninyo dahil si Sir Nolin nyo ang hawak ng criminalistics nyo. Yes, stars ako tomorrow. 21 years old to from 21 to 18. $6809. Ano 6909? Saan? Anong 6909? Mahilig kasi kayo sa 69 eh. Napapalanin nyo eh. Paborito ng bayan, 69. RA 6809. Yan ang batas. Okay. Kasi di ba class, nagkaroon ng 9344. So may mga binago ang 9344. So bago mo baguhin ang isang provision, kailangan mong gumawa ng batas. So ang batas na nagpabago ng age majority, yung 6809 from 21, kasi ang 21-year-old, yan ang age majority o legal age ng PD603. Pero dahil binaba nga ang age majority, ginawang 18, na-create ang 6809. Malinaw. Okay? Yun, ano, tabi. O, di ba? Very good, Brian! An act lowering the age of majority. O, edi, kopyahin natin to. May tayong mga kopya ngayon, o. Kopyahin natin. O, para pag print nyo, na mga tamad dito. O, yan, o, yan. Print lang pag may time. O, ay, ayo. Ang hyper ko, walang yan. O, yan, ayaw. Ano ba to? Ayun. Oh, di ba?
Saan kayo nakakita ng professor na ganyan, class? Sa akin lang. Pero bakit nung time na yun, hindi niya nakita? Chos! Umugot na naman. An act providing from strong deterrence. Pag sinabi sa strong deterrence class, or special protection against child abuse, exploitation, and discrimination. Okay? Ano yan? Yan ang 7610. Okay, dito ko tuwan-tuwa, class. Nakikita niyo ba yung kinamumuhian ng mga lalaki? Yan ang batas na Bausi. Bausi. Naalala ko sa Tacloban, nung turo ako sa Tacloban class, idinefine ko yung Bausi. Aba, nalomoral lang mga lalaki. Takot na low moral eh. Alam niyo yung ano class, mga ilang oras na lang, yung alam niyo itsura class na putok na pero binitin ng jowa. Low moral lang. Nagdidiwang mga babae ng mga panahon na yan. No? PD603. Ano ibig sabihin ng PD603 class? Child and Youth Welfare Code. Okay? Pag 9344, ano yan class? JJWA, Juvenile Justice ano ibig sabihin class ng Juvenile 934? Juvenile Justice. Ay, teka lang. Child and Youth Welfare Code. Juvenile JJWA. Huwag maingay. Anak ko, kawawa naman. Sabi niya, Mami, hanggang kailan ba kayo magtuturo ni Daddy? Parang, babawi na lang ako, nak, ha? Welfare Act or Code class? Act. Okay? Kaya ang atin dyan is the 7610. Okay? At ang kinaayawan ng mga kalalakihan, the Bausi. Gusto niyo pa bang i-relate natin to class o ayaw na? Gusto niyo bang malo moral? Wag na. Okay? Kasi class, ang definition ng 9262, sabi ni Martel, Ma'am, considered pa rin Bausi kung ang babae nalungkot dahil hindi pumayag ang lalaki magtsapopoy, ma'am? Tanong lang po. Ano nalungkot? Dapat kasi dinadaktil na lang para di na malungkot. Class, pag sinabi nating Bausi, sige, gusto nyo ha? Sige, pag Bausi, ito ang proteksyon sa mga babae. Okay? Pero sino ang mga pwede nating gawing offender dito, class? Pag sinabi nating offender, okay? Teka lang, class ha. May tumatawag. Sakit lang. May tumatawag. Pero ayaw naman sumagot. Okay? Class, sino yung mga pwedeng maging offender sa 9262? Any person. Yan ang keyword nyo. Any person. So, yung mga any person na pinag-uusapan natin dito, class, pwedeng lalaki at babae. Okay? So, pag Bausi pinag-uusapan, class, ito take note nyo, pag Bausi ang pinag-uusapan natin, lagi mong titignan ang relationship ng offender sa kanyang biktima. Okay? Ang relationship. Okay? Lagi nyo titignan, class. Okay, lagi nyo titignan yan. Ingat-ingat lang class dito dahil bakit? Sabi kasi class, the offender can be a man or woman at pwede niyang maging
all yung partner niyang lesbian. Partner na lesbian. Okay? Yan ang mga pwede. Ma'am, yung biyanano, parang gigil na gigil kayo sa biyanan niyo, ha? Mapaghahalataan kayo, ha? Pwede po ba, ma'am, yung bayanan? Yes, class, dahil meron tayong tinatawag na principle of conspiracy. Kapag kasama ang biyanan, kapag nakikita ng biyanan na sinasaktan ka ng asawa mo at hindi siya umiimik, pag nagsampa ka ng bawsi, pwede po ba, ma'am, idamay yung biyanan? Pwede. Kasi ang sabi ng batas, meron tayong tinatawag na conspiracy or principle of conspiracy. Ayon yan sa Supreme Court. Kikilalanin yan. Kaya sige, sabihin nyo yan sa mga biyanan nyo. Kayo po, according daw sa revised penal code, ikaw ay i-considered na kriminal dahil kasama ka. Ikaw ang patunay na ako'y sinasaktan ng iyong anak. O diba, o copy-paste na lang natin to. Tinatamad na akong magsulat eh. Yan, sabi ni Nikki, oh. Okay. O, yung mga offender natin dito, class. O, diba? O, lang, ba't ganun? Copy-paste. Tinamad magsulat. Okay, yan. Yan na mga victim of bawsi, class. Pwede daw ay live-in, ex-girlfriend, ba't may pack body naman dito, Nikki? Huwag naman, ano ba naman yan ay? Naku naman ay. Pack body talaga. Wala bang ano? Paano ba to? Ba't nakaganito? Oh, yun. So, yung mga victims of bawsi, class. Okay? Wag na pack body, class. Ayan, ang gawin na lang natin, sexual body. Sexual body. Sexual relationship. Okay? Ibig sabihin pala, Ma'am Ella, kahit na live-in partner lang kami, pwede. Oo, girlfriend, pwede. Pwede. Sexual relationship plus, ito yung mga friends with benefits. Kasi meron kayong tinatawag na sexual relationship. May intimate relationship kayo. Ma'am, yung naka one night stand ko. Alam niyo yun, class? Yung maghapon ka nakatayo. One night stand, ano? Ibig sabihin ba, ma'am, kahit isang araw lang kami, nagtsapopoy, kinabukasan, sinaktan niya ako, pasok na rin po ba sa bawsi to? Yes, pasok din. Okay? Class, hindi lang pananakit physically yan, ha? Ang ibubuod ko lang, mga kapatid, ang mga pwedeng pumasok sa bawsi, yung kahit na siya ay sinasaktan mo verbally, bawsi yan. Pinahiya mo sa maraming tao, bawsi yan. Hindi mo siya physical na sinasaktan pero sinisira mo yung mga mahalaga sa kanya, bawsi yan. Minura mo siya sa marami, bawsi yan. Inaaya mo siya makipagtsapopoy, bawsi yan. Ma'am, paglalaki po ba? Pwede? Hindi. Pag ang lalaki nag-aya at pinilit mo ang babae, bawsi. Pero kapag ang babae nag-aya at ayaw ng lalaki, yari ka. Saan ka ba nakakita, class, na lalaking nagdemanda sa asawa niya? Wala, nakakahiya kasi. Unfair. Okay? So marami yan, class. Maraming concept ang bawsi natin. Pero, hinay-hinay, class. Kasi ang kasama natin dito sa bawsi is yung batas na ayon tinatawag nating battered woman syndrome.
isang bagay na kinatatakutan ng lalaki kapag nagkaroon na ng ganitong sakit ang babae. Kasi class, kapag napatunayan na ang babae ay may battered woman syndrome, siya ngayon ay pwedeng ma-justify. Pag pinutol yung pututoy mo at napatunayan may battered woman yan, justifying yan. Okay? So, ang tanong mga kapatid, ilang stages po ba ang battered woman syndrome natin? Meron tayong 3 stages niyan, class. Ano yung 3 stages? First one, nandiyan ang tinatawag natin tension building phase. Okay? Yan ang una. The second one, ano yan? Acute battering. Sa tension building class, ito yung parang nag-aaway pa lang kayo. Kumbaga may tension pa lang sa inyo, nagtatalo na kayo. Pero sa pangalawang stages, yung acute battering, nananakit ka na. At dahil sa pananakit mo, nakipag-break yung girlfriend mo. Pero nangako ka na hindi na ako uulit mahal. Hindi na kita sasaktan mahal. Pinatawad mo. Ito yung sinasabi class na nunuyo ka. At kapag 2 cycle na yan umikot ang babae ay may lisensya ng patayin ka. Nakakatakot no? Diba? Pag 2 cycle class, pwede ka nang patayin ng asawa mo. Kasi may license na. Ito class ituturo. Saglit lang, anak. Ang init eh. Yan. 17 ang init pa din. Okay na, class? Bubon na. Nalolomoral na mga kapatid natin. Buksan nyo nga yung mga camera nyo, class. Buksan nyo yung mga camera nyo. Buksan nyo. Para malaman ko kung ano itsura nyo. Ma'am, kahit hindi caught in the act, ma'am, na nagtatalik, pwedeng patayin pa rin. Yun na lang yung mga panlaban ng lalaki, no? Yung mapatunayan na yung jowa nila nakikipagtsapopoy. Class, kung hindi mo naman asawa yan, wala. Teka lang, class, saglit lang, class. Ang init talaga. Hindi ko alam bakit ang init. Pag 70 na, dapat malamig na. Huwag mong patayin. Pwede mo lang kasuhan, class. Pero ang pagpatay kasi, may konsepto yan. Okay? Ano bang gusto nyo? Chapopoy? Hindi, chapopoy pa. Mga lalaki, class. Wag na kayong kukuha ng mga babaeng may alam sa batas ng bawsi. Hanggat maaari, pigilan nyo yung sarili nyo. Humanap ng mga ganyang babae. Bakit? Kasi darating ang time, tulad ko, class, walang laban si Sir Noli nyo pag bawsi na pinag-uusapan. Ilang hinahanap ko yung ano. Wag magjojowa na may alam sa batas. No more criminology na babae. Sabi ni Hana, buti na lang mabait pa rin ako kahit niloloko na ako. Be, hindi mabait tawag dyan, tanga tawag dyan.
Wala pa ako nakita na ano. Wala pa ako nakita na rebulto ng mga tanga. Ha? Kapag niloloko ka na, bitaw na. Okay? Hindi mabait yun. Tanga yun. Nag-i-stay pa. Ay, asawa na ba? Yun lang. Yun lang. Yun lang. Ayan. Yun lang. Bahala ka dyan, be. Alam mo ganito, pag nag-aaway kayo ng jowa mo, bumili ka ng toothbrush na sarili mo. Tinuruan yung mga babae. Kami na ha. Pag hindi ka makaganti sa asawa mo, kaya si Sir Noli nyo class, laging ginagawa niyan. Pag may bago akong toothbrush, tinatapon niya na yung toothbrush niya. Yung toothbrush ko na lang. Kasi ang dahilan niya daw, baka daw pag mahilig kasi mang asar yan eh. Pag nangaasar daw siya, inaasar niya daw ako. Tinitingnan niya kung anong ginagamit kong toothbrush. Kasi daw baka mamaya yung toothbrush na ginagamit niya, pinanglilinis ko daw ng inodoro. Yan lang. Okay, PD603 is siya otherwise known as ano na tayo, class? Ano na tayo? Yan. Anong child welfare code? Nagmadali ka na naman, Sarah! Sarah! Ma'am Sarah! Binubuli yung mga mga in-service. Tutuwa lang ako sa inyo, class. Mabuti na lang nandyan kayo. Yan ang Child and Youth Welfare Code. Okay. Under the law, they are one responsible for preventing the child from becoming addicted to intoxicating drinks, narcotic drugs, smoking, gambling, or any harmful practice. Anong sagot? Anong sagot, class? Siyempre, state, DSWD, or police? Parents. Diba may magkamali pa dito Okay. The civil personality of the child is deemed to have been commenced upon. Kailan nag-uumpisa yung tinatawag na civil personality? Ito class yung katangian na may karapatan na daw mabuhay ang isang bata. Okay, very good. Pag may sumagot ng celebrate his first birthday, kukutusan ko talaga kayo. Siyempre, the moment na pinutok na. Okay? Ano ba ibig sabihin class ng conception? Pag sinabing conception, it is the meeting union of egg cell and sperm cell. Nandito ba si Katya? Ruby! Katya, nasan kayo? Buksan niyo ang mga camera ninyo. Gusto ko kayong makita. Yan. Diba? Subukan niyo akong tulugan. Okay? So, class, kapag pinutok, sila Ketchang, ano na rito sa akin, tawa pa ng tawa sa akin dito eh. Nung kanina nagle-lecture ako eh. Class, ang pagputok, pag nabuo, at may pumintig, yun na yung fertilization. At pwede na class na mabuo yan. Kaya wag, sa akin, hoy, ako muna tignan nyo! Mga inayupak to. Binati ko lang si Katya, mga malalaking to, mahihilig. Mga inayupak. Selosa ako muna. Nagkukwento ko dito, yung pakinggan, nagchat ng chat. Class, meron tayong tinatawag na abortion. So the moment daw na ito, ilan ba ang uri ng abortion natin? Ilan ba ang abortion natin, class? Nga.
Meron tayong dalawang uri ng abortion. Ano bang ibig sabihin, class, ng abortion? It is expulsion of the fetus inside the mother. Okay? So, ano yung dalawang uri, class, ng abortion natin? Very good! Unintentional! Very good! Criminal abortion. Nako, mga bebe, ha? Nako. Class, ilan ang criminal abortion natin? Dalawa. Yan yung sinasabi nyo kaninang intentional and unintentional. Yan ay mababasa nyo sa article 256 and 257. Yan ang criminal abortion. Okay, wag niyo na akong tatanungin na regarding yan, hindi tayo criminal law. May pinag-uusapan lang tayo rito. Ano yung isang abortion natin, class? Yan ang therapeutic abortion. Okay? So ito, class, ginagawa to ng mga doktor to what? Avoidance of greater injury. Okay? Yan ang therapeutic. PD 603 was signed by the late President Marcos kailan? Kailan, class? Very good. June 10. And take note, class, ha? Ang PD 603 is the considered child probation law. Child probation. And first, Magna Carta law sa bata. Okay? So, yun yung mga take note nyo dyan pagdating kay PD 603. So, yan yung save ko nga, baka biglang hindi mo ma-save eh. Child probation. So, kailan na-implement yan, class? So, 1975. Yan ang nag-took effect. Okay? So, truancy means absence from school without cause for more than ilang days. Ilang days? Dali lang na yata, eh, no? Mga basic questions lang ito. Siyempre, 20 days. Okay? Class, ano ulit ang tawag natin sa mga batang uma-absent daw ng 20 days? Yan ang tinatawag natin truant. Okay, yan ang truant. Refers to any person appointed by the court, act as a legal guardian of the child. Nangyayari din yan, class, kapag adoption or kaya naman kapag nasa trial ang bata, papasok yung konsepto ng legal guardian. Anong tawag dyan? Yan ang tinatawag natin na guardian ad litem. Okay? Halimbawa, caught in the act. Ano ba yung termino natin sa caught in the act? Diba? Ito yung concept ng in flagrante delicto. Halimbawa, nagkakaroon, class, ng trial sa korte at sinabi doon, may binanggit ang isang abogado o yung prosecutor that the child in conflict with the law was in flagrante delicto. So, syempre yung bata, ano po yung in flagrante? O, sasabihin ng abogado, ang ibig sabihin yan, ikaw ay napatunayan na ginagawa mo ang isang krimen na may nakakita sa'yo. Aktual na may nakakita sa'yo habang ginagawa mo ang masamang bagay. Totoo ba? Opo!
Yun yung in flagrante delicto. Isa yan sa part class ng guardian ad litem o yung sinasabi nating appointed by the court. Appointed by the court. Okay? Ang adapter class, ito yung tinatawag natin sa adoption. Class, ano pagkakaiba ng foster parents sa adopter? Walang adapter ha. Ang adapter, panaksak yun ng kuryente. Okay? Mga adapter, yan yung adoption. Eh, ano pagkakaiba niya, class, sa foster parents? Class, pag sinabi natin foster parents, take note nyo to. Bilib ako kay Sir Noli nyo. Ang magaling siya sa ganito. Yung parang ang sanay na sanay. Ako yun. Take note. Take note. Pag sinabi natin class na foster parents, ito yung mga nag-aampon lang class ng hindi na dumadaan sa batas. Okay, yan ang mga foster parents. Yung nag-aampon na lang sila. Without proper procedure. Ang adopter kasi, class, adopter, dumaan sa legally adoption. Pero ang foster parents kasi wala. Basta bigla ka na lang nag-ampon. Okay, ganyan ang foster parent. Kuha po ba, class? Nauunawaan ng ating pinag-uusapan. Okay, very good. Uunawaan. Wag niyong, baka mamaya may natutulog na sa inyo tapos naka-loudspeaker pa kayo, no? Si Ma'am Ella parang may saltik sa ulo. RA 9344 class, child over 18 exempt from criminal liability, kaya lang may pinag-uusapan tayong unless. So, balit, kailan siya pwedeng kasuhan ng batas? Exempted ka, oo. Kung ikaw ay mapatutunayan na without discernment. Pero, may unless kasi, kaya ang isasagot nyo, with discernment. Okay? So, ang mga exempted class sa 9344 o dadaan sa intervention, yung mga 15 years old below and over 15 and under 18 but without discernment. Yun yung mga exempted. Okay? Pero ang hahawakan lang ng batas na 9344 is yung mga bata na with discernment. Okay? The child in conflict with the law cannot be prosecuted for the commission of the following, except. Ito yung mga tuwan-tuwa ako dito. May mga ganitong tanong. Alam niyo yun? Yung pag hindi mo pinag-isipan, magkakamali ka. Ang mundo ko'y naging masaya. Salamat sa nakilala. Sagot! Yung iba, Depende sa iyo yan, ma'am. Depende. Ikaw nagtuturo, ba't ako ang tinatanong mo? Okay, ang sagot. Class, pag ganyan ang sistema ng tanong sa board, titignan mo yung mga negative. Ito, cannot, and then except. Try nyong tanggalin yan, class. And then basahin nyo. Huwag nyong babasahin to Try nyong basahin yung tanong ng hindi kasama ang cannot and except. Yun ang sagot. Diba? Pag hindi mo sinamang cannot and except, the child in conflict with the law be prosecuted for the commission of the following. So ang sagot, step. Ganyan ang magiging system ng sagot nyo, class. Tanggalin mo yung cannot, tanggalin mo yung except, basahin yung tanong, makukuha mo yung sagot. Kuha, class? Yung technique. Kapag may except, tignan mo sa first sentence kung meron ding negative. So kung merong negative, yung mga concept class ng cannot, not, try mong tanggalin.
Slash mo yung cannot, except, then basahin mo yung tanong, makukuha mo yung sagot. Kasi class, ang status offense is the part of vagrancy and prostitution. Prostitution yan, hindi mo pwedeng kasuhan ng bata eh. Automatic, biktima sila dyan. And ang vagrancy is no longer a crime. Diba? Okay, so ganyan class ang ano natin. Pag-aaral kapag may ganitong keyword. Ayan. Tatanggalin nyo yan. Yan ang ano, tatanggalin nyo. Baka makalimutan nyo. Take note. Sabi ni Ma'am Ella, ni Ma'am, tanggalin daw, tanggalin yung nakapula. Sulat. Ayan, para pag pag print nyo, hindi nyo makalimutan. Kilala ko kayo eh, makakalimutin. Oh, yan, sige. Bahala kayo. Gusto nyo makuha to, bahala kayo. Ang gulo ng mundo. 14. A child left by himself without provision for his needs. Or without supervision. Anong klaseng kategory daw ng bata yan? So, special category tayo. Sagot. Sabi o, without provision of his needs or without proper supervision. Okay? Ano yan? So, very good. Ang sagot ay neglected. Nandito ba si Ruby? Ruby? Nandito ka, Ruby? Ruby? Chat ka nga. Nandito ka ba, be? Kat, nandyan ba si Kambal? Ay, natulog na. Pagod. Okay? Class, keyword lang. Kapag neglected class, needs ang pinag-uusapan. Pag abandon, iniwan. Okay? Abuse, sinasaktan. Dependent, umaasa. Umaasa sa public support. So parang relasyon lang yan mga kapatid. Ihugot natin. Abandon, iniwan ka. Ginosting ka. Yung alam nyo, class yung tipo na mahal mo na. Tapos, alam nyo ba kung paano pumatay ng tao, class? Ingatan mo, mahalin mo. Tapos, kapag mahal ka na niya, iwanan mo. Okay? GG! Class, pag sinabi natin, serious na, abandon, ikaw ay iniwan sa loob ng 3 buwan. Okay? And according sa batas na RA 9523, ikaw ngayon ay pwede nang idaan sa adoption. Okay? Ang 6 months, PD 603. Pero dahil di ba nagkaroon na nga ng amendments, naging 3 months na lang. So pag napatunayan na ikaw ay iniwan sa loob ng 3 buwan ng magulang mo, ang sabi ng 9523, pwede ka nang i-adopt. Idaan sa adoption. Okay? And take note class, sa abandon kasi, kilala mo kung sino nang iwan sa'yo. Kilala mo yung magulang mo. Yan ang malaking pagkakaiba class ng abandon versus foundling. Bakit? Kasi class ang foundling, sila yung mga iniwan sa ere, pero walang nationality. Hindi katulad class ng ng abandoned child, kilala mo yung magulang ng bata.
Ang foundling kasi nadampot lang sa kalsada at hindi alam ang kanyang magulang, i-consider siya ng batas na walang nationality unless siya ay ampunin. Okay? At ito ang naging issue class sa isa sa mga presidente na ayun nag-a-apply ng ano yung parang tumatakbong presidente. Hindi na ako magbabanggit class, pero yung last time na nagkaroon ng eleksyon, ito ang isa sa mga naging ano sa kanya, naging parang panira sa kanya. Kasi bakit? Siya ay hindi naturally born Filipino citizen. Kasi 'di ba, ang pagiging presidente daw dapat you are naturally born. Hindi siya kinikilala class na naturally kasi hindi pa napatutunayan kung sino ang tunay niyang magulang. Regardless class, kahit sa Pilipinas ka ipinanganak. Magkakaroon ka lang ng nationality kung aampunin ka. Pero kung naturally, hindi po. Hindi ka i-consider ng Filipino citizen. Kuha class, yan ang pagkakaiba ng founding versus abandoned. Okay? So, ang abandoned child, iniwan ka, kunyari sa kadalasan class, yung hindi sinusustentuhan or hindi kinilala yung bata. So pwede makasuhan yung isang tatay na hindi nagbibigay ng sustento sa kanilang mga anak. O halimbawa, ma'am, paano kung yung kapatid ko iniwan sa akin yung pamangkin ko? After 3 months, hindi talaga bumalik, hindi nagparamdam. Napamahal na ako sa pamangkin ko. Pwede ko po ba makuha ang parental authority? Yes! Ang ia-apply mo class. 9523. Na kahit bumalik na class yung totoong magulang after 3 months, hindi na ibibigay sa kanya yung bata. Hindi na ibibigay sa kanya yung bata kasi dumaan na sa adoption yung bata. Kuha class. Naunawaan. Kaya kayo class, maging matalino kayo kung sa inyo iiwan yung bata. Kung mapapamahal ka man lang din sa bata, idaan mo sa tamang proseso. May tanong. Abuse, sinasaktan, inaabuso. May mga iba't ibang uri kasi tayo class ng abuse. May verbal abuse, may physical harm, yan ang abuse. Dependent child class, yan yung mga bata nakikita nyo sa lansangan na laging namamalimos, nanghihingi ng pera sa publiko. Yan ang dependent child. Ma'am, pwede po ba yan i-apply sa magkahiwalay na walang sustento ang babae? Hindi naman babae ang susustentuhan dito, class, yung bata. Ano po bang proseso niyan, ma'am? Direct kayo sa DSWD. Patunayan nyo yung magulang wala na talagang balita para magkaroon ng adoption. Ang mundo kay laging mataya. Kayo naman mga babae class. Kung habol nyo lang naman pera ng lalaki, para lang sustentuhan kayo. Class, hindi kayo susustentuhan kasi bata lang ang susustentuhan dyan. Bata lang po. Unless asawa ka. Baka ang ina-apply nyo yung economic abuse. Sa economic abuse ng 9262, dapat asawa. Okay? Halimbawa, sa asawa niyan, sa 9262, kunyari si Sir Noli nyo, halimbawa lang class, naghiwalay kami, hindi niya ako binibigyan ng sapat na pera. Gusto niya lagi ako nakadepende lang sa kanya. Pwede kong kasuhan si Sir Noli nyo ng 9262. Hindi totoo class yung pag hindi mo binigay yung sweldo mo. Hindi yun. Ang sinasabi ng batas, yung ginagawa mong dependent yung babae. Sa 92, basta doon class kasal dapat kayo. Okay? So, kunyari, ma'am, paano kung pinipigilan ka ni Sir Noli na magturo? Kasi class, ang mga lecturer, prone po yan mahalin. So, ako class, nakaka-encounter ako na minsan may willing akong ligawan. Kahit, basta gano'n. Ibig sabihin, akala single siguro ko, prone talaga ako class na naliligawan. So, kung halimbawa, nagseloso si Sir Noli ninyo, hindi niya na ako papayagan na magturo at gusto niya sa bahay lang ako, tapos yung sweldo ko, hindi niya ako binibigyan ng sweldo, pwede kong kasuhan ng 9262 si Sir Noli nyo. Kasi, hindi pwedeng kontrolin ng isang lalaki ang isang babae kung ano ang kanyang trabaho. Okay, kaya si Sir Noli nyo, kapag kaming dalawa class,
nag-aaway, siya yung walang pera. Kasi lahat ng pera niya nasa akin. Lahat ng sweldo niya direkta sa aking ATM. Si Sir Nolin yung nakikipagbate kasi wala siyang pera. Ako, ngayon, class, subukan niyang awayin ako, pupunta ako ng Lucena. Lahat ng pera ko, dala-dala ko. Bahala siya, buhay niya. Pero class, kung halimbawa ganito, ma'am, may anak ako, pero hindi kami kasal. Pwede ko po bang kasuhan yung asawa ko ng abandonment? Oo. Kung hindi siya nagsusustento, kanino? Sa anak mo. Pero kung halimbawa nagsusustento siya sa anak mo, pero ikaw, hindi kanya sinusustentuhan, pwede po ba? Hindi naman kasi kayo kasal. Okay? Ano ko? Hindi kayo kasal. Ang kagandahan pagkasal, hawak mo sa liig ang isa't isa. In the absence of death both of parents of the child, who shall continue to exercise authority over the child? Ilang percent, ma'am, ang sustento magmula sa sweldo? Mukhang Adi. Sir, mukhang may pinaplano ka sa buhay mo, sir, ah. Ba't tinatanong mo? Ha? Depende yan, class. Kunyari, sir, ako ang asawa mo. Depende sa sweldo na meron sa lalaki. Ibig sabihin, depende yan sa sinusweldo. Kunyari, kung kayo ay isang public officer, ang magdi-declare niyan, class, yung prosecutor. Kung magkano ang isusustento mo sa bata. Ma'am, ang dami no. Ma'am, what if kung na-block sa lalaki at hindi niya na makontak yung babae para sa sustento? Pasok po. Gumawa ka ng paraan para masustentuhan mo yan. Kasi class, kahit sabi mong blinak ka ng babae, anytime, any moment, wala kang dahilan para hindi sustentuhan. Mas okay, class, ganito gusto nyo makaligtas sa kaso. Mga lalaki. Kawawa, poprotektahan ko mga lalaki ngayon, class. Kung halimbawa na ang mga babae, binablock kayo, tapos magiging panakot, kakasuhan kayo ng abandonment, lagi magpapadala ka ng pera, class, yung pwede mong mapatunayan sa batas. Halimbawa, magpapadala ka sa Palawan. Kahit hindi niya i-claim yun, at least may resibo ka. Kung GCash naman, ma'am, i-screenshot mo. Kung kinakailangan gumawa ka ng mga conversation na nagpapadala ka para in case na ikaw ay i-blackmail ng babae, may panlaban ka. Pero hindi mo magagawa sa akin yan. Ma'am, paano ko nagtatago talaga? Ba't ka naman pinagtataguan? May ginawa kalokohan. Yan. In the absence of death, both parents, class. Ito naman, kabi rito. Who shall continue to exercise authority over the child? Sagot. Uy, ano sagot nyo? Sure kayo? 1, 2, 4. Very good. Letter A. Ang keyword natin dyan, class, is go. Okay? Yun ang ipagpilitan niya, surviving parents. Patay na nga yung dalawa meron ka pang isasagot na surviving. Okay? So, gore.
Ma'am, pwede bang kahit sino sa kanila mauna? Hindi po. Kailangan sunod-sunod yan. Kapag hindi kaya ng grandparents, saka mo lang kukunin, ito yung number 1, yung grandparents. Ayan ang number 1 rules. So, kapag hindi hindi pwede, saka mo lang siya dadalin sa kapatid. Ito yung number 2. Kapatid ba yan ng lolo't lola, hindi kapatid ng bata? Okay? So, papasok ang guardian ad litem kapag halimbawa na only child lang yung bata at hindi capable ang grandparents niya. Okay? So, yan yung actual custodian. Diyan papasok yung sinasabing guardian ad litem. At ang tawag sa konsepto class ng GOR, yan ang tinatawag nating substitute parental authority. Pumapasok lang ang substitute parental authority class kapag patay na yung magulang ng bata. Both parents. Take note nyo yan ha. I-take note nyo yan. The following are the example of status offense. Except. May except na naman, class. Sa lahat ng sumusunod, alin dyan yung hindi kasama sa status offense natin? Very good. Yan ang malicious issue. Okay, 17. In the self-association of peers bound together by mental interest, who acted consort in order to achieve, class use of profanity pala. Hindi ko na kailangan itong anuhin ha. Use of profanity pagmumura. Balikan ko lang to. O yung mga masasamang salita. O ano sagot dito sa number 17? Sige nga. Okay, sabi of specific purpose. Meron silang specific. Ano yan, be? Ano yung 15-17? Okay, very good. Juvenile gap. Sa class pa sinabi nating organized criminal, sila yung mga may high degree of organization. Classes of criminal yan class sa introduction to criminology. 18. A child that was conceived, keyword, outside of marriage. Kaya lang may quit. Sagot. Ang mundo ko'y naging mataya. Salamat sa Diyos at nakilala kita. Uy. Anong legitimated? Saan nyo dinadampot yan? Hoy, yung mga sumagot na legitimate. Ano alam niya pagkakaintindi niya sa legitimated class? Ano sagot? Ano sagot niya, class? During! Pag sinabing during the marriage, habang kasal ang magulang. Patay tayo. Ayan na naman sila sa past tense, past tense.
Ah! Ano daw? Ano yung pagkatapos? Saan niya na daw po to after nagpaki? Kaya nga niread ko na yung quit to. Ayan yung quit. Nakikita niyo yung quit? Ayan, nakikita niyan. Oh. Kita niyo? Parang pahinga. So, ang mag-uumpisa ang tanong mo, born during marriage of the parents, ang sagot, legitimate. Kung dito, pinag-usapan, conceive outside, ang legitimated, subsequent of marriage yan. Ibig sabihin, nalaman ng magulang mo may forever pala, kaya nagpakasal sila after that. Okay? Ibig sabihin, class ng legitimated, parang kami class. Subsequent. Parang kami ni Sir Nolly yung class. Nauna kong pinanganak ang anak ko bago kami nagpakasal. So, ang anak ko is considered legitimated. But ang legitimated is considered pa rin legitimate. Baka iniisip nyo, class, habang kinakasal, nanganganak yung nanay. Ito yata yung pagkakaintindi nyo sa during. Jonabel, o yan po, 16. Bakit nalilate kayo? Di na yan. Adopted because of legality lang yan. Pero may chance ba, class, na ang anak mo ay pwede mong ampunin? Sariling anak mo ba pwede mong ampunin, class? Yes or no? Yes, pwede. Pwede. Halimbawa, class, hindi kami kasal ni Sir Noli nyo. Tapos nakatagpo ako ng isang lalaking magmamahal pa rin sa akin sa kabila ng ako'y may isang anak na. At gusto ng jowa ko na magpakasal kami. Kasi hindi naman kami kasal halimbawa ni Sir Noli nyo. Halimbawa lang, class. Pinapaliwanag ko sa inyo yung adopted. Ano ang status ng anak ko halimbawa? Ang tatay si Sir Noli nyo pero walang kasal na nangyari. Ano yung status ng anak ko? Illegitimate. Tama? Kasi walang kasal. So nakatagpo ako ng taong tatanggapin kung sino ako. Mamahalin ako sa kabila ng katotohanan na hindi ako perpekto. Sabi, will you marry me? And I said yes. Class, can I adopt my own child to be legitimate? To become a legitimate? Yes or no? Yes, pwede. Pero hindi siya magiging apelido ni Noli. Ang magiging apelido ngayon ng anak ko ay yung magiging apelido ng aking asawa. Naunawaan, class? Although, class, na ia-adapt ko siya para maging legitimate kahit na ako ay biological parent niya. Provided dapat pumayag si Sir Noli nyo ron. Ganyan naman na anuhan dyan, class. Kung single mother. Kasi ang parental authority pa rin nakikilalanin ng batas is yung tatay, yung totoong tatay. So kung halimbawang pumayag naman si Sir Noli ninyo sa ganun sistema, automatic plus, ang magiging birth certificate ng bata ay hindi na nakapangalan sa tunay niyang ama, kundi sa pangalan kung sinong nag-adapt sa kanya. Okay? 19. The court can suspend parental authority if it finds that the parents... Teka ng class. Hello po. Hello po, ma'am. The court can suspend parental authority if it finds that the parents is what? Oy, sagot. Mamaya na kayo humugot na lahat binabalikan. Sagot. Kailan daw pwedeng maano ang parental authority natin? Kapag backlash, may harshness of cruelty, yes, pwede yan. Pwedeng masuspend yan. Anytime plus, ang suspension, pwedeng maibalik yan kapag nagbago yung magulang. Ayan ang kagandahan naman, pag suspension lang. Pero kapag sinabing talagang, ang tawag dun, yung fix na, termination of parental authority, literal class, hindi na maibabalik sa'yo yung parental authority ng bata.
Wala na yan. Kapag adoption, wala na talaga. Give the child corrupting orders. Yes, bawal yan. Compel the child to beg. Eh yung poor class, impose to child disciplinary action. Hindi. So, ang sagot lang is letter D. 1, 2, 3 only. Compel the child to beg. Pinipilit mong magmakaawa yung anak mo. Siya yung pinangpopront mo. Bawal yun, class. Kani nga, ikaw nga makiusap dun. Hindi pwede yun, class. Lalo na yung mga magulang na mahilig mangutang tas ang pinangpopront yung anak nila. Hindi pwede. O kaya naman gusto mong magpalaboy-laboy yung anak mo, manghihingi ng pera sa ibang tao. Bawal yun. Pwede ka makasuhan, class, ng child abuse. Kaya kayo, class, hinay-hinay kayo sa mga pinopost nyo, lalo na kung ang pinopost nyo bata. Kasi pwede kayong kasuhan ng batas ng child abuse. Okay? Ma'am, if ever nagpakasal ang mama ng anak ko sa iba, at yung bagong bagong minamaltrato ang anak ko, pwede ko bang makuha ang bata? Yes, pwede. Pwede, class. Pwede mong Dextel, may pinagdadaanan ka ba sa buhay? Kung gusto mong makuha yung anak mo sa iyong gusto mong makuha yung anak mo, okay lang. Bakit, class? Kasi patunayan mo sa korte na hindi na ibibigay yung best interest ng bata. Okay. Bana, asawang lalaki. Okay. Anong salita yun, class? Pag bana? Asawa. Okay. 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 So, pwede, class. Bilang lalaki, pwede nyo pa rin makuha yung best interest ng bata. As long as, class, na mapatutunayan nyo na sinasaktan yung anak mo. Okay? Kasi, class, ang ano ng batas, anyway, class, in terms of separation, legal separation ng magulang, ilang taon ang bata para masabing mapunta ito sa kanyang, ibig sabihin, mapunta automatic sa nanay. Mahirap kapag wala akong salamin. Blurred na kayo. Kailangan mo talaga ng salamin. Ayan. May itsura ko pag ano. Wala na talaga kung makita. Ayan. Below 7-year-old. So, hintayin mo, class. Kung halimbawa, Dextel, gusto mong makuha, patunayan mo sa korte na yung bata ay sinasaktan. Tupo, akal, tulpo na. Who among the following is considered child in conflict with the law? Once she committed an offense. Magandang tanungan to. Sino daw yung pwedeng i-consider na child in conflict with the law? Sa mga taga-Tacloban, sino yung mga taga-Tacloban dito? Meron ba? Yung naturuan ko ng final coaching sa Tacloban. Nasaan? Meron ba dito? Meron dito? Meron? Wala. Tulog na, tulog. Masasagot to, class, ng mga nakinig sa akin sa Tacloban kasi naturo ko sa kanila to. Ang keyword, child in conflict with the law. Ano sagot, class? Sabi may D. Ay, sayang. Very good. May nakita akong tamang sagot. Very good, very good. Any one of them. Bakit, class? Kasi child in conflict with the law. Child in conflict with the law pinag-uusapan natin. Hindi pa naman natin pinag-uusapan kung sino yung pwedeng kasuhan. Okay? Ang 15-year-old ba, kapag nag-commit ng crime, anong tawag mo sa kanya?
Pag 15. General na kasi pinag-uusapan natin, class. General na. So, child in conflict with the law, lahat yan. Kahit nga maglagay ako ng 2-year-old dyan eh. Gumawa ng krimen yung 2-year-old. Anong tawag mo sa batang na gumawa ng krimen na 2-year-old? Edad 2-year-old. Anong tawag? A is 2-year-old. Committing a crime. Anong tawag mo sa bata na 2-year-old? Himala. Mga mami sumagot, tiyanak, ma'am. Ang tawag doon, child in conflict with the law. Ano impossible crime? Hindi ko tinatanong anong nakomit ng bata. Ang tinatanong ko, anong tawag sa bata? Tumakit yung ulo ko sa inyo, mga walang ya kayo. Ano impossible crime? Lukulok ka mga to. Tinatanong ko, anong tawag sa bata? Ang tanong, class, who among the following? Hindi tinatanong kung ano yung nakumit. Stress na. Na-stress ako sa inyo. Tiyanak, maiintindihan ko pa. Pero class, ma'am, kung 1-year-old, pumatay ng magulang, ano tawag mo sa bata na 1-year-old? Na pumatay? Child in conflict with the law. Tiyanak. Chucky. Kasi class, hindi ko naman tinatanong pa dito kung may tinatawag pa na age liability. O, sige nga, kung halimbawang age liability ang pinag-uusapan, sino sa kanila ang pwede mong kasuhan na may age liability? Ang isasagot nyo na pag may age liability, automatic, si Paul. Falling in love. Antok na si ma'am. Guys, nagigets? May tanong? Huwag kayong malilito dyan ha. Lahat ng mga bata na under 18 na nag-commit ng krimen, pwede mo silang tawagin na child in conflict with the law. Naunawaan, class? Paki-take note nyo nga to. Take note daw. Take note. Take note. Lahat ng under. Ma'am, paano kung ang 1-year-old na bata nakabuntis? Minsan yung mga tanungan ng mga to, hindi ko alam kung saan nagmumula eh. Lahat ng under 18 na nag-commit ng crime, ang tawag natin CICL. Maging proud tatay ka kung ganun. Luk-luko. Hindi ko alam, class, ano ba kayo niyan? Kulang ba kayo sa oruga? Diyan ba napapala, class, ng mga ng mga sobra-sobra na sa pagre-review? Refers to the totality of circumstances which are more beneficial for the child. Refers to totality. Most beneficial, class. Pag sinabing totality, it is considered the paramount. Yan ang keyword natin. Yan yung sabing paramount. Don't worry, class. Ako nakikipagbiruan lang sa inyo.
Pero pagdating sa ultimate, bibihira nyo ako makitang mangungulit. Kasi puro seryoso na mahaba-haba ang ultimate natin, class. Masakit sa ulo yan. Happy lang. Okay, very good. Best interest. Okay. Oh. Implies the keeping of the unlawful behavior for occurring originally and thus avoiding police intervention. Anong tawag dyan? Keeping, sabi keeping behavior. And thus avoiding police intervention. Anong tawag doon, class? Siyempre, prevention. Okay? Next, it is the must obligation which the parents have in relation to the person and property of their emancipated child. Keyword, last, must obligation. Ano yan? Very good. It is parental responsibility. Class, pag parental authority, the authority of the parents or guardian towards to the child. Okay, pag sinabing parental authority, authority of the parents. Parents or guardian. Guardian. Sa bata. Yan yung patria potestas. Okay? Sabi ni Tucson, ayan 22, 20, 22, yan, any one of them. Pero sabi ko, pag age liability, si Paul ang pinag-uusapan natin. Pero kung ito, number 20, any one of them. Kuha class, yung number 20 ha. Kapag, ayan, para malinaw, kapag may age liability, si Paul ang sagot. Parents patriae, parents of the state. Okay, number 24. Which of the following best describe the philosophy behind the adoption? Ano daw ang pinaka-philosophy ng tanong dito? Siyempre, class, kaya na tayo mayroong adoption para magkaroon ng best interest ang bata. At ang tawag dyan is to promote the welfare of the child. Okay? So, means freedom from parental authority both over the parents and property of the child. Sabi, means. Bakit parang naiba yata ito? Ngayon natin 25. Wala sa wisyo to. Sagat. Lo. Ang galing. Kaya ayoko ng ganitong mundo eh. Bahala kayo dyan. Ano ba to? Akong alam sa computer. Sorry, class. Naiba yung ano. Okay, means freedom parental over the parents. Anong recognition? Kala may nakita akong recognition. Okay, very good. Emancipation. Okay? Yan yung freedom from parental. Okay, class?
Ate, kapag tinuloy ko to, abutin talaga tayo 3:00, 4:00. May yung mahaba number 25 pa. Class, okay lang ba na itigil ko muna kayo